May bus pa ba papuntang Cabecera? Huli na yan. Aalis na sa loob ng 3 minuto. Pabili ng isang tiket. Tigil. Bitawan niyo ko. Li Yaozu, wala ka bang puso? Ate, huwag ka nang gumawa ng eksena. Umuwi na tayo. Hindi ako babalik. Kailangan kong pumasok sa eskwelahan. Nakakahiya ka. Kaninong anak ba yan? Anong tinitingin-tingin nyo? Magsilayas kayo. Bitawan mo ko, Lin Yaozu. Kinuha mo ang pinagbentahan sa akin. Ano pang gusto mo? Ate, hinaan mo ang boses mo. Nakatingin ang lahat. Gusto kong makita nilang lahat. Makita nila kung paano ibenta ng pamilya Lin ang anak nilang babae para lang sa lalaki. Ako ang pinakamatalino sa buong bayan. Bakit hindi ako pwedeng mag-aral? Bakit? Ay, subukan mong kanselahin ang kasal na to. Papatay ako dito mismo sa harap mo. Tinatakot mo ba ko? Tignan mo ng mabuti. Tignan mo ko. Pag hindi ka nagpakasal, iinuumin ko to ngayon din. Kapag hindi nakapag-college ang kapatid mo, utang mo sa amin yan habang buhay. Utang ko. Saan nyo nakuha na may utang ako sa inyo? Sinunog nyo ang acceptance letter ko. Binenta nyo ko sa halagang 3,000 yuan. Tinali nyo ko na parang hayop. Sabihin nyo sa akin, sino ang may utang kanino? Dinala kita sa tiyan ko ng 10 buwan. Pinakain kita. Pinalaki kita hanggang mag-18 ka. Ngayong may pakpak ka na. Gusto mo nang lumipad? No. Pinalaki nyo ko na parang baboy para lang ibenta. Sige na, tama na. Bitawan mo yan. Papayag ka ba o hindi? Ganyan din ang dinanas ng nanay mo. Ganyan talaga ang kapalaran ng babae. Tanggapin mo na lang. Simula ngayon, hindi na ko iiyak pa para sa pamilyang to. Binenta nyo ang buhay ko. Balang araw, pagbabayaran nyo to ng higit pa. Ubo. Ang relos na to. Katumbas ng kinakain ng buong baryo sa loob ng 1 taon. Tapos na. Sabi ni nanay, para makapag-aral sa lungsod. Hindi pwedeng maliitin ako ng iba. Para to sa forma. Gagamitin mo ang pinagbentahan sa akin. Para lang sa forma mo. Hindi ka ba nasusuka sa sarili mo? Ate, napaglumaan na yung utak mo. Hindi ito pagbebenta. Ang tawag dito ay pag-maximize ng yaman ng pamilya. Isa akong long-term investment. Kapag nagtagumpay na ko sa hinaharap, ang buong pamilya Lin, matatamasa ang karangalan. Magiging sulit ang sakripisyo mo. Investment. Gagamitin ang buong buhay ko para itaya sa kinabukasan mo. Ate, harapin mo ang katotohanan. Ang pagpapakasal sa abno na yon ng pamilya Li, ang pinakamalaking maitutulong mo sa amin. Dapat kang maging masaya. Lin Yaozu, aabangan ko ang balik ng investment mo. Ang mga utang nyo sa akin, balak kong singilin. Isa-isa. Tay, isulat nyo to. Anong kalokohan yan? Gusto kong malinaw, black and white. Tumanggap ang pamilya Lin ng 3,000 yuan mula sa mga Li. Para bilhin si Lin Xiaoya. Simula ngayon, putol na ang ugnayan ko sa pamilya Lin. Wala na tayong utang sa isa't isa. Lintik na walang utang na loob. Sinong anak ang magsasabing wala siyang utang sa mga magulang niya? Sinong magulang ang nagbebenta ng anak para sa pera? Isusulat niyo ba? O hindi? Kung hindi, pupunta ako sa komite ng nayon ngayon din. At gagamit ako ng megaphone para ipagsabi sa lahat kung paano binenta ng pamilya Lin ang anak nila para sa pag-aaral ng kapatid. Ang lakas ng loob mong ituloy yan. Kayo ang gumawa ng patakaran. Anak na may asawa na, parang tubig na natapon na. Kaya siguraduhin niyong matatapon lahat. Bayad na ang lahat. Isulat ang dokumento. Firma. May pirma na. Ngayon, lumayas ka na sa bahay na to. Hirap na hirap ka na nga. Dadalhin mo pa yang lumang dyaryo. Pang-Cog 8 to. Ang papel na to na may dugo. Ang tanging dadalhin ko sa bahay ng mga Li. Ang tanging dot ko. Pamilya Lin. Hintayin niyo ko. Yung 3,000 yuan na yon, ibabalik niyo sa akin ng makailang ulit.
Yaozu, ang 3,000 yuan na to, itago mo ng mabuti. Huwag mong gastusin sa kung ano-anong luho sa lungsod. Bayaran mo muna ang matrikula. Ang sobra, ibili mo ng magandang damit, para hindi ka nila maliitin. Alam ko, Nay. Magsuot ka ng bagong damit kapalit ng pagdurusa ng ate mo. Mabuting huwag ka nalang magsalita sa college. Saka, bibigyan kita ng payo, ang 3,000 yuan mo. Wala lang yan sa lungsod. Huwag kang magpanggap na mayaman. Kundi, mapupuntirya ka, at pati buto mo, walang aitatira. Ate, alam kong masama ang loob mo. Pag nagtagumpay nako, babawi ako sa'yo ng higit pa. Ang tagumpay mo, hindi ko na mahihintay. Sumakay ka na sa sasakyan. Huwag mong paghintayin ang mga li. Pagdating mo doon, magtrabaho ka ng mabuti. Huwag mong ipahiya ang pamilya Lin. Ang reputasyon ng mga Lin, hindi ba matagal nang wala yon? Namatay na naman. Ngayon pa talaga nagloko. So, ito pala ang henyo ng mga Lin. Mukhang malakas naman. Ba, anong silbi ng pagiging henyo? Binenta lang sa isang abno sa halagang 3,000. Hoy, Bright, ano ang carburetor ng tractor na to? Ayaw ng yumundag. Lakarin mo na lang ang natitira. Sa itsura mo na yan, kahit baboy na 150 kilos, hindi mabibenta ng ganyan kamahal. 3,000 yuan. Huwag mong isiping kakain ka ng libre sa bahay namin. Makinig kang mabuti. Simula ngayon, maglinis ng punton, magsaka at magpakain ng mga baboy. Lahat yan trabaho mo na. HM, yang abno mong asawa, hindi man lang kaya alagaan ang sarili. Huwag kang umasang may tutulong sa'yo. Tama si Jowdy, dahil sa 3,000, kailangan mong magtrabaho hanggang mamatay para mabayaran ang utang. Anong ginagawa mo pang nakatayo dyan? Pumasok ka at tignan mo ang mahal mong asawa. Ito ang kwarto mo. Huwag kang magreklamo kung luma na. Sakto lang to para sa'yo at sa abno na yan. Asawa, huwag ka nang umiyak. Gutom ka ba? Kain ka. Binenta ako ng pamilya ko sa halagang 3,000 yuan. At ni isang platong mainit na pagkain, hindi nila ako binigyan. Pero itong abno na kinatatakutan ng lahat, binigay sa akin ang tanging kamote niya. Kain, kain, kain. Kain lang ang nasa isip mo. Binili ko yan gamit ang pera ko. Sino ka para mamigay ng ganyan? Gusto niya kong patayin. Sinasaktan ako ng abno na to. Lee or you, may gana ka pang saktan ako. Hipag mo ko. Bienan, Nay, Tay. Punta kayo dito bilis. Nababaliw na ang abno na to. Ang babaeng to na bago lang dito. Ginagamit ang abno para saktan ako. Anong nangyayari? Kaka-rating mo lang sa bahay ng mga Lee. Hindi ka pa nga nakakaupo ng maayos. Gumagawa ka na agad ng gulo. Kung sino-sino na lang kasing bata ang pinapakasal, tinuturuan na agad ang anak ko na manakit ng tao. Sinubukan akong paluin ng hipag ko ng kahoy sa ulo. Hamarang lang si Ernyu para sa akin. Pananakit ba ang tawag nyo doon? May boses ka ba sa bahay na to? Ilang taon nang pinapatakbo ni Jowdy ang bahay. Kung didisiplinahin ka niya, tiisin mo at tumahimik ka. Sino ka ba sa akala mo? Umalis ka dyan. Nakakahiya kang babae ka. Bienan, tanungin ko lang po kayo. Ano yon? Magkano nyo po binili? 3,000. Kakasabi lang po ng hipag ko na. Dahil binili nyo ko, pag-aari na po ng pamilya Lee. Kung bumili kayo ng isang bagay sa halagang 3,000, at sa unang araw pa lang ay sisirain nyo na sa palo, ang negosyong yun, sa tingin nyo ba ay sulit? Tapos ka na bang manginis? 3,000 yuan ang halaga niyan. Kapag nasaktan mo, sinong magbabayad? Tae. Siya, kaka-rating lang niya. Papatayin mo na agad sa palo. Kapag nalaman ng baryo, pagtatawanan tayo. Sasabihin nilang bumili ang mga linang tao sa halagang 3,000. At sa araw din yun, pinilayan nila.
Hindi pa ba sapat na kahihiyan yun? Jowdy, sumobra ka rin naman. Para sa kanino ba ang ginagawa ko? Para sa pamilyang to. Tama na, tumahimik kayong lahat. Anong meron dito? Abot hanggang labas ang sigawan nyo. Tanungin mo yang mahal mong kapatid. Yang Abno na yan. Ang lakas ng loob na itulak ako. At lahat yan dahil sa bago na yan. Jowdy. Siya. Kaka-rating lang niya ngayon. Sasalubungin mo ng palo. Anong iisipin ng mga tao sa atin? Lee Danya. Anong ibig mong sabihin? Kaka-rating lang niya ngayon. Ipinagtatanggol mo na agad. Dahil babata siya. At may ibang balak ka na. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Kalokohan. Ha? Lee Danya, kung may madumi kang balak, sabihin mo na ngayon. Ako, si Leo Jowdy, binigyan kita ng 2 anak. Nagsilbi ako sa pamilyang to. At ngayon, babalewalain mo ko para sa ibang tao. Nagpapakatotoo lang ako. Haha, katotohanan. Alam mo ba kung ano ang katarungan? Sino ang gumagawa ng lahat sa bahay na to? Sino ang nag-aalaga ng pananim? Sino ang bumibili ng pataba at binhi? Sino ang humahawak ng listahan? Kung hindi dahil sa akin, magugutom ang pamilyang to. Naintindihan ko na, sa bahay na to, ang biyenang lalaki ang bahala sa forma. Ang biyenang babae ang bahala sa paninira. Pero ang may hawak talaga ng pataka, ay si Leo Jowdy. Si Lee Danya ay parang kalabaw. Trabaho lang pero walang alam sa pera. Isang babaeng hindi marunong bumasa at sumulat. Ang may hawak ng lahat ng pera ng pamilya. Siguradong ang mga listahan na yan, ay madumi. Kuya, hipag, huwag na kayong mag-away. Pamilya tayo. Totoo namang malaki ang paghihirap ng hipag, pag-aalaga sa bukid, at paglilista ng mga utang at bayad. Sobrang daming trabaho yun para sa isang tao lang. Nakatapos naman ako ng high school. Kung sakaling hindi magtugma ang mga numero, matutulungan kita sa listahan. Sinong humihingi ng tulong sa'yo? Maayos ang listahan ko. Kaka-rating mo lang. Hindi ka pa nga nakakaayos. Pakikialaman mo na ang mga libro ko. Ano ba talagang balak mo? Huwag mo kong masamain, hipag. Nabanggit ko lang naman. Huwag kang magpanggap na banal sa harap ko. Binabalaan kita. Ang listahan sa bahay na to. Bawat butil ng bigas at bawat sentimo, lumadaan sa mga kamay ko. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Kapag may nagtangkang humawak sa mga libro ko, makakatikim sa akin. Kung ayaw niyang ipakita ang listahan, habang lalo siyang tumatanggi, lalong nakakapagtaka. Leo Jowdy, bakit parang kabadong-kabado ka? Wala naman akong sinabing ay i-audit kita ngayon. Pero wag kang mag-alala, balang araw. Yang listahan mong yan, isa-isahin ko yang sisilipan hanggang sa huling sentimo. Sinasabi ko sa inyo, ang listahan ng bahay na to, walang pwedeng humawak. Jowdy, pwede bang kumalma ka muna? Nay, kumalma ako. Kaka-rating pa lang niya, gusto na niyang pakialaman ang listahan ko. Ngayon, listahan, bukas, pati pera, at sa makalawa, magiging sa mga linla ang bahay na to. Hipag, hindi ko talaga gustong sabihin yun. Huwag ka nang magpanggap, alam na alam ko ang iniisip mo. HM, akala mo ba kung sino ka na dahil nakapag-high school ka? Binili ka lang namin sa halagang 3,000. Huwag kang masyadong feeling. Oy, Jowdy, tama na yan. Lee Danya, tumahimik ka. Kapag ipinagtanggol mo pa siya, sa kulungan ng baboy ka matutulog mamaya. Magbukod na tayo. Ito na ang pinakamatindi. Pati ba naman ang Abno, may ganang humingi ng bukod? Anong kalokohan yan? Nay, huwag po kayong magalit. Sa tingin ko, ang sinasabi ni Ernew ay may punto. Ano? Isipin niyong mabuti. Lahat tayo siksikan dito. Nag-aaway araw-araw. Makakapamuhay ba tayo ng maayos niyan? Mabuti pang maghiwa-hiwalay na. Kanya-kanya na. Para tahimik ang lahat. Lee Ernew, sadyang Abno ka ba o nagpapanggap lang? Kapag nagbukod tayo, kami ni Danya ang mag-aalaga sa mga magulang natin. Ang mga lupa, ang bahay, at ang mga hayop ay sa amin mapupunta. Si Ernew, lumayas siyang mag-isa, para hindi na siya panggulo dito. At anong ibibigay niyo sa pangalawang anak? Yung lupang putikan sa silangan ng layon. At doon na lang sila tumira sa garahe. Hindi pa ba sapat yun? Tama ang hipag.
Wala kaming balak humingi ng higit pa. Doon sa putikan at sa garahe. Kontento na kami. Ayos. Narinig nyo yun. Sila na mismo ang pumayag. Pero to yung lupa na yun at walang pakinabang. Nay, siya na ang nagsabi. Danya, tawagin mo ang kapitan ng baryo. Kailangang may sulat to ngayon din. Black and white para siguradong may ebidensya. Para walang bawian sa huli. Sige na. Isang abno sa lupang walang kwenta. Karma yan. Kapag nakapirma na, kahit isang hibla ng dayami sa bahay na to, hindi nyo na pwedeng kunin. We earn you. Ang lupang yun. Nakita mo na ba ng maayos? Lupang laging binabaha. Binabaha yun taon-taon. Doon tumutuloy ang lahat ng tubig. Yun ang pinakamababang parte sa silangan. Ang nakita lang ni Liu Jiaodi ay puro putik, pero sa ilalim ng putik na yon, may mga patong ng matabang lupa na galing sa bundok. Ano nga ulit yung nasa dyaryo? Hinihikayat ng gobyerno ang aquaculture sa mga nayon. Ipunin ang tubig sa mga mabababang lugar, at maghukay ng mga palaisdaan. Ang putik ay nagsisilbing pataba sa lupa. Mag-alaga ng isda sa mga saradong palaisdaan. Liu Jiaodi, akala mo basura ang binigay mo sa akin? Wala kang kaalam-alam, na naglagay ka lang ng isang bundok ng ginto sa mga kamay ko. Earn you. Hindi ka nga talaga abno. Haha. Gusto raw magbukod ng pamilya Lee. Kailangang pag-isipan niyong mabuti yan. Kapitan, hindi na kailangang pag-isipan pa. Nagkasundo na kaming lahat. Isulat niyo na po agad. Sige, isulat na. Itatanong ko lang, paano ang hatian ng lahat? Simple lang po. Ang pamilya ng panganay na anak ay titira sa pangunahing bahay kasama ang mga magulang. Ang mga lupa, hayop, at mga kagamitan ay sa amin. Ang pangalawang anak at ang asawa niya ay aalis na. Sa kanila na ang putikan sa silangan. At doon na sila sa garahe titira. Yung putikan na yon, binabaha yung taon-taon. Masasayang lang ang itatanim nyo. Mana ba ang tawag nyo doon? Lupa pa rin naman yon. Binibigay namin ng libre. Mas mabuti na yon kaysa palayasin silang walang-wala. Earn you, ito lang ang 50 yuan ko. Kunin mo na to para sa oras ng kailangan. Malapit sa silangan, may 2 ektarya ng tuyong lupa. Ako. Ni Danya, nababaliw ka na ba? 50 yuan. Alam mo bang dami nating mabibaylang pataba dyan? May mga magulang ka pang dapat buhayin at mga anak na palalakihin. Kailangang kumain ng 2 anak mo, tapos ipapamigay mo lang ang pera. Danya, tama ang asawa mo. Yan lang ang meron tayo. Kung ibibigay mo lahat sa kanya, anong kakainin namin ng tatay mo? Nay, kapatid ko si Ernyu. Isang putikan, isang sirang garahe. Wala man lang silang kahit kaldero. Paano sila mabubuhay? Ang taong binili sa halagang 3,000 ay pinanganak para magdusa. Kung naaawa ka sa kanya, buhayin mo siya. Ibigay mo na rin pati yung mga tuyong lupa mo. Idamay mo na rin pati buong buhay mo. Kuya, wag na. Kapitan, pakilinaw po sa dokumento na ang putikan sa silangan ay pag-aari na ng pangalawang anak. Sa hinaharap, kahit anong tumubo doon, o kahit anong alagaan doon, o kahit gaano karaming pera ang kitin, wala nang kinalaman ang pamilya ng panganay na kapatid. Mabuhay man kami o mamatay, hindi kami hihingi ng kahit ano. At wala kaming utang na kahit isang butil ng bigas sa inyo. Eksakto, Kapitan. Isulat nyo ng malinaw. Nene, sigurado ka ba? Dito, kapag napirmahan na to, wala nang bawian. Kailan ba ko bumawi sa mga sinabi ko? Ha? May tatak na ng daliri, walang pwedeng magsisi. Simula ngayon, ang putikan na yon ay wala nang kinalaman sa akin. Ha. Isang putikan, at isang lumang garahe. Nakaalpas din ako sa 2 panggulo. Ang deal na to, ay sobrang sulit. Liu Jiaodi, ikaw mismo ang pumirma at nagtatak ng daliri, para ibigay sa akin ang minahan ng ginto. Ang papel na to, ang magpapaiyak sa'yo sa pagsisisi, kapag nalaman mo kung ano ang nawala sa'yo.
Masakit ba? Li Ernew. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gaano mo nakatagal iniisip ang humiwalay sa pamilya? Matagal na. Bakit? Si kuya, sumusunod kay tatay. Si nanay at tatay, sumusunod kay hipag. Lahat sila, sa kanya sumusunod. Kapag nanatili ang asawa ko doon, bubugbugin siya araw-araw. Natatakot ka bang masaktan ako? Si Ernew. Hindi papayag na masaktan ang asawa niya. At hindi ka ba natatakot? Ngayong aalis na tayo, putikan lang ang meron tayo. Isang butas-butas na kubo, at isang lumang kaldero. Matalino ang asawa ko. Mas matalino kaysa sa kanilang lahat. Kapag sumunod ako sa asawa ko, may karne kaming makakain. Sabi mo matalino ako. Sige nga, sabihin mo, saan ako matalino? Ang putikan. Gusto mo yun? Paano mo nalaman? Gusto ko. Ang putikan na yun. Binabaha ang lupa. Pero sa ilalim, malalim ang putik. Sa loob ng putik, may laman. Anong laman? Hito. Sobrang dami. Kapag umuulan, umaapaw ang tubig, at lahat ng hito, pumupunta sa butas na yon. Nahuli ko na sila dati, sa isang gabi, kaya kung makapuno ng isang balde. Alam mo na to noon pa. Alam ko na. Hindi sila tumitingin. Sabi nila, madumi yon. Hito. Gagamitin ang putikan para mag-alaga ng hito sa mga restaurant sa bayan. Ang kalahating kilo ng hito ay nagkakahalaga ng 2 yuan. Ang lupang to na kinasusuklaman ng lahat ay puno ng pera. Li Ernew. Hindi ka talaga abno. Ano to? Tractor. Mga lumang pyesa. Pinakinis ko sila para sa asawa ko. Regalo. Sa kasal. Ikaw ang gumawa nito gamit ang kamay mo. Ito. Pwedeng umikot ng mag-isa. Magdadala ng tubig sa palaisdaan. Kapag taglamig, lalagyan ng heater. Hindi magyayelo ang tubig. At ang mga hito, hindi mamamatay. Li Ernew, makinig kang mabuti. Simula ngayon, ako ang bahala sa pag-iisip kung paano kikita, at ikaw naman ang bahala sa paggawa ng mga gamit. Mag-aalaga muna tayo ng hito. Kapag nakalikom na tayo ng puhunan, pupunta tayo sa bayan. Ang pahanang to, itatawid nating dalawa. Kung anong sabihin ng asawa ko, gagawin ko. Isang henyo na binenta. At, isang henyo sa makina na akala ng lahat ay abno. Liu Jiaodi, maghintay ka lang at makikita mo. Ang lupa at ang lalaking tinapon mo.